Eto na po si Chis Escudero. Naku, kausap niya po. Sabi ni Chis Escudero, tuloy! Kasama ko rito ang 80% ng mga tumalima. Tandaan po ninyo, bago to tignan ko lang pecha, July 23, 2024, sabi ni Chis Escudero, Chis, 6 halt to jeepney phase out. Diba? Natatandaan nyo? Sabi ni Chis Escudero, dapat tigil muna natin yung pagpe-phase out ng jeepney. Dahil ang jeepney ay simbolo, ang jeepney, mga Pilipino, pag sa Pilipinas, di ba? Unang naririnig natin, unang natatandaan ng mga tao, yung experience na bakit natin ipe-phase out yan? Cultural ano na yan? Ang daming sinabi ni Chis Escudero. Tama ba? Tama po yun. Ang dami niya pong sinabi tungkol dyan sa jeep. Kaya dapat hindi raw ma-phase out. Dapat nga tutulungan natin yan na etc. Sinabi yan ni Chis noong July 23, 2024. Bigla nagsalita po si Pangulong Marcos. Ano sabi ni Pangulong Marcos? 80% ng tumalima sa modernization. Majority dapat na masusunod, hindi yung kukunti. Ngayon, ito na po sinasabi ni Chis. Tuloy na yung jeepney modernization na yan. Dahil kasama ko rito ang 86% ng mga anak ng tinapay talaga, Chis. Akala mo hindi na matatandaan yung mga sinasabi mo? Parang wala pong kinalaman sa atin yan. Kasi jeepney lang yan. Wala rin kinalaman sa atin yung holiday. No? Pero nakikita nyo na po kung anong uri ng nilalang to, kung anong uri ng leader to, kung sino kaharap niya. Wala pong paninindigan tong tao na to. Baka nagkakamali kayo ng kasi very popular siya. May asawang maganda eh. Nadadaan niya yung sa tokis na maalo na salita eh. Kasasabi mo lang na ayaw mo ma-phase out yung jeep dahil may mga cultural ka pa nalalaman na yan ang pinagmamalaki ng Pilipinas. Bakit natin yan? Di ba ang dami nag-react sa'yo? Palibasa hindi ka sumasakay ng jeep. Yun yung mga, wala po tayo, wala po tayong pinapanigan dyan. Problema po ng gobyerno yan. Di ba? Ang problema ko sa'yo, Chis, di ba kaya nagre-react sa'yo mga tao? Hindi ka naman sumasakay ng jeep. Bakit mo tututulan yung modernization? Yan yung mga tutol sa iyo eh. Ngayon, dahil nagsalita na si Pangulong Marcos, kampi ka na naman sa jeepney modernization. Saan ka ba talaga? Dalawa lang po yan. Hindi pa pwedeng yung nasa gitna ka. Itutuloy yung jeepney modernization, phase out na yung old jeepney. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi nyo mo po pwedeng sabihin, ituloy na yan kung meron ka. Kung wala ka pa, wag ka munang, pwede, tinapay naman. No? Hindi po pwede yung very safe ka. Isa lang po yan. No? Hindi ka pwedeng leader. Ganun lang po yun. Kasi pleaser ka eh. Piniplease mo. Kaharap niya yung 80% ng bumili ng jeep. Alang na masabihin niyang, titigil muna namin, ha? Siyempre, angal itong mga to, di ba? Kaharap niya ngayon. Tsaka nagsalita si President Marcos. Abangan niyo po, pagkaharap niya na yung mga no to jeepney phase out. Kampi rin siya ro. Hindi ka pwedeng maging leader. Kasi ang leader, tinitignan mo ano ang tama, kaya may magalit sa iyo o wala. Ganun ang leader. Kung ang mga Duterte, kung isa sa alang-alang nila lahat, baka may magalit sa kanila. Kita mo nga, may galit na galit sa war on drugs. Yung mga dilawan. Bakit kaya galit na galit yung mga dilawan sa war on drugs? Ayun ang hindi ko alam. Tignan nyo po yung mga galit na galit sa war on drugs. Di ba? Bakit sila galit na galit? May magagalit at magagalit sa'yo. Pag nagpatupad ka ng programa, may magagalit at magagalit sa'yo. Bakit mo po problemahan yung magagalit sa'yo? Ngayon, di niya maintindihan ngayon. Senate President siya, pangatlo siya eh. Na yata,
nabibilao ka, walang umiintindi sa kanya, pa-interview kahit na ano sabihin. Ngayon, may umiintindi na sa'yo dahil pangatlo ka eh. Simple lang naman po yan eh. Di ba? Eh, yung pangkaraniwang mamamayan, kaya very popular si Pangulong Duterte, yung war on drugs, pinatupad niya. Oh. Tumahimik ang kapaligiran nung panahon ni Duterte. May magagalit ba? Siyempre, hindi 100% yan. Eh, ang pinakikinggan ngayon, yung kukonting nagagalit eh. Mag-survey kaya kayo. Octa Arts. Octa Arts, mag-survey ka nga. Kaya lang, panlit